bagamat marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagsasabing madumi ang catfish o hito, abang malaki ang naitutulong nito sa sektor ng pangingisda sa bansa. Gayon din sa mga negosyo, gaya ng restaurant at iba pa. At si Crystal Ramezares, una sa balita, live. Yes, Crystal? Zay, matapos ang matagumpay na paglulunsad ng pinakabagong aquaponics technology ng BIFAR nitong nagdaang taon, isasagawa na nila ngayong araw ang pag-harvest ng mga catfish o hito na produkto ng teknolohiyang ito. Ang African catfish o hito ay isa sa mga isda na may pinakamabilis na growth rate at may kakayahang mabuhay sa kahit anong kapaligiran. Kaya naman high demand ito sa mga restaurant sa Metro Manila. Sa kabila ng mataas na demand, marami pa ring tinatawag na madumi ang catfish farming dahil natural bottom feeders ang mga isdang ito, kung saan kinakain nila ang mga naipong dumi sa tubig. Kaya naman naglunsad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng kanilang Hitonix technology na pinag-isa na ang catfish culture at plant cultivation na mayroong plant bed at pump para sa mechanical filtration. Ayon sa ahensya, kinakailangan lamang ng maayos na waste management, water filtration at pagbawas sa paggamit ng kemikal upang maging malinis ang mga catfish tanks. Isang kakaibang feature pa nito ay ang kakayanan nitong mag-produce ng gravel at pumice na kayang magpatubo ng mga tanim na kamatis, bell peppers at mga prutas. Samantala, malaking tulong rin ito sa mga mangingisda na nais magretiro dahil maliit na espasyo lang ang kinakailangan. Sa loob ng 4 na buwan, makaka-harvest na ng 1,500 na catfish at lagpas 160 cups ng lettuce na maaari nang ibenta sa palengke. Zay, bukod rito ay naaprubahan na rin ang guidelines sa pagpapalaki ng mga Australian red crayfish kung saan ire-regulate na ang mga hatchery ngayong taon. At nakatakda na ring ilunsad ang Fisheries Development Program ngayong taon kung saan mamimigay ng mga materyales ang BIFAR sa ating mga mangingisda. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Crystal Ramezares ng IBC 13 para sa Alauna sa Balita ng Congress TV.